Mga kapatid, this week, the Church received a beautiful gift. Pope Leo XIV. Isang bagong pastol para sa ating simbahan. Napakalinaw ng naging proseso, napakabanal ng intensyon. Sa ating bansa naman, nakakahiyamang aminin, pero medyo may kaguluhan madalas ang ating pamumuno. Bukas, pipili na naman tayo ng mga pagkakatiwalaan nating maging pastol sa ating bayan. Pero hindi natin binibigyang halaga ang tunay na diwa ng gagawin nating eleksyon. Kaya ngayong linggo, a day before the election, magandang itanong natin, what does it mean to be a good shepherd? And more importantly, how do we vote like people who belong to the good shepherd? Tinatawag natin ang linggong ito bilang Good Shepherd Sunday, linggo ng mabuting pastol. Sa Ebanghelyo ni San Juan, malinaw ang sinabi ni Jesus. I am the good shepherd, I know my sheep, and my sheep know me. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Hindi lang basta pastol na mabuti, kundi isang pastol na handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang kawan, sa ngalan ng pagmamahal. At ngayong araw ding ito, mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang Mother's Day. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay, ng mga ina. Kaya't hindi lang ang pagiging mabuting pastol ang inaalala natin ngayon, we also honor the first and most constant shepherds in our lives, our mothers. Kung ang imahe ng pastol ay isang taong nagmamalasakit, nag-aalay ng sarili, nagpapakain sa kawan, hindi ba't ito rin ang larawan ng isang tunay na ina? Mothers are often the unsung shepherds in our families, silently guiding, lovingly correcting, and constantly sacrificing. Sa araw na ito, sa bisperas ng halalan, ang imahe ng mabuting pastol, ang imahe ng isang ina, ay nagiging mas makahulugan. Akmang-akma sa ating pinaghahandaang halalan. God, in His providence, gives us this gospel as a clear and loud message. Choose the good shepherd. Huwag kang pumili ng magnanakaw. Huwag kang pumili ng sinungaling. Huwag kang pumili ng mapagkunwari. Huwag kang pumili ng walang alam. Huwag kang pumili ng gahaman. Pumili ka ng mabuting pastol. As Christians, my dear brothers and sisters, our vote is not just a political act. It is a moral act, a sacred duty. Kaya dapat ang pamantayan natin ay hindi lang popularidad, hindi lang performance sa campaign, kundi ang halimbawa ng Ebanghelyo, ang halimbawa ng mabuting pastol. Paano natin malalaman kung sino ang may puso ng isang pastol, ng isang mabuting pastol? Tatlong katangian ang maaari nating pagbatayan. Tatlong letters C. Competence, credibility, compassion. Kung ang mga pipiliin nating mamumuno ay wala sa tatlong kategoryang ito, mag-isip-isip tayo. First, competence. A good shepherd is competent. Marunong at hindi lang nagmamarunong. Marunong mamuno, marunong maglingkod.
Alam niya ang kabundukan at bangin ng lipunan. Marunong siyang ilayo ang kanyang kawan sa kapahamakan at ilapit sa kasaganahan. Piliin natin ang pastol na alam ang kalagayan ng kanyang mga tupa. Hindi ang nagpapanggap na pastol na inuuna ang katakawan sa yaman at lupa. Competence. Pangalawa, credibility. A good shepherd is credible, kapani-paniwala. Ang kanyang integridad ay totoo, hindi gawa-gawa. Hindi nakabase sa fake news at kasinungalingan, kundi sa mabuti at katotohanan. Hindi po kredibilidad ang pagiging sikat. Hindi kredibilidad ang pagiging panatiko sa politiko. Hindi kredibilidad ang pagiging bahagi ng dinastiya ng iilang pamilya. Piliin natin ang pastol na hindi naghahangad ng kapangyarihan para sa sarili, kundi kapangyarihang magsilbi. Credibility. Pangatlo, compassion. Maawain, may malasakit. Kilala ang kanyang bayan. Kilala ang kanyang kawan. May puso para sa mga mahihirap, sa mga sugatan, sa mga nawawala. Hindi naghahari-harian. Ang mabuting pastol ay may puso para sa mga dukha. Piliin natin ang mayaman sa pagmamahal, hindi ang nagmamahal sa kayamanan. Compassion. Mga kapatid, our country is wounded. Hindi ba tayo nadadala sa mga maling pagpapasya sa nakaraan? Hindi ba natin iniisip ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon at mga kabataan? Hindi pa ba tayo napapagod sa mga pastol na sinungaling, makasarili, mapagkunwari at magnanakaw? Our communities, our country deserve real public servants. Shepherds who are competent, credible, and compassionate. Dasal tayo ng dasal na guminhawa ang ating buhay. Debosyon tayo ng debosyon para maging maunlad ang ating pamilya at ang ating bayan. Pero pinipili naman natin ang mga nagdadala sa atin sa kapahamakan. Gusto nating lumapit lagi kay Jesus na mabuting pastol. Pero ibinebenta naman natin ang dignidad ng ating sarili at bayan sa mga payaso at mapagpanggap na mga pastol. Kaya't wala tayong karapatang magreklamo na hindi natin nararanasan ang ginhawa ng langit sa mundo kung hinahayaan naman nating itulak ang ating kalagayan sa impyerno dahil sa maling pagboto. Today, we reflect on the Good Shepherd. Tomorrow, we will cast our vote. It's about time to reclaim the dignity of politics and honor of public service. Hindi naman marumi ang politika. Tayong mga pumipili ang nagpaparumi rin nito. Hindi naman dapat negosyong pampamilya ang politika. Tayo ang nagbibigay pahintulot na pagsamantalahan tayo ng iilang pamilya. Hindi naman dapat pribilehiyo ng iilan ang politika. Tayo ang nakakalimot na ito'y karapatan at responsibilidad ng bawat isa. The Good Shepherd invites us to reclaim the dignity of politics, to reclaim the honor of public service and leadership. Reclaim the dignity and power of your one holy vote. As the psalm reminds us today, we are His people. Tayo ay Kanyang bayan, the sheep of His flock.
bahagi ng kanyang kawan. We don't deserve scraps from the abundance of our dignity. Hindi tayo dapat kumakain ng tira-tira. Kasalo dapat tayo sa masaganang hapag ng pag-ibig at pag-asa. Pope Leo XIV is a reminder that in God's time, God always gives us shepherds after His own heart. Let us pray that the same Spirit will guide us in choosing our own leaders tomorrow. Mga kapatid, sana bukas hindi tayo bobo. Bukas boboto tayo. Nang may pag-asa at pagmamahal, nang may dangal at kabanalan. Piliin naman natin ang mga tunay na magpapastol sa ating bayan. Huwag na nating dagdagan ang mga nakaupo pero wala namang alam. Huwag na nating dagdagan ang mga mapagsamantala, makasarili at magnanakaw. Tomorrow, you will exercise your right to choose. You are entitled to your opinion. But you have the responsibility to build your opinion from the truth. May responsibilidad kang ibatay ang inyong opinyon sa katotohanan. Tomorrow, you will exercise your right to choose. You have the right to choose. But you have the responsibility to choose conscientiously. May responsibilidad kang pumili ng may pagninilay at panalangin, katapatan at kabanalan. Mga kapatid, as we receive Jesus in the Eucharist, the Good Shepherd who lays down His life for us, let us entrust our country to Him. Let us pray for our mothers and for our leaders. And let us pray that we too may become shepherds to one another, competent, credible, and compassionate. Wag lang nating iasa sa Diyos ang ating kinabukasan. Pagsumikapan nating itaguyod ang kinabukasan ng ating pamilya at ng ating bayan. Simulan natin sa isang sagradong boto para sa mabuting pastol. Ito nawa ang pagsumikapan nating gawin dahil ito ang hangarin ng Diyos para sa atin. Mangyari nawa. Amen.